sa mga pampublikong pagtitipon, press conference o opisyal na panunumpa, madalas nating mapansin ang paraat ng pananamit ng mga leader, mula sa kanilang mga kasuotan hanggang sa maliliit na detalye ng mga accessories. Bawat bagay ay may sinasabi tungkol sa kanilang image. Sa mundo ng politika, walang bagay na aksidente. Ang bawat kilos, bawat kulay ng kurbata at maging ang relo na kanilang isinusuot ay nagiging bahagi ng mensaheng nais nilang iparating. Kung titingnan ang mga leader sa iba't ibang bansa mula sa Estados Unidos, Russia, France, Cuba hanggang sa Pilipinas, mapapansin ang isang pagkakatulad. Marami sa kanila ang gumagamit ng iisang tatak ng relo, isang tatak na matagal ng kaugnay ng disiplina, presisyon at impluensya. Ang tatak na ito ay hindi kailangang ipagmalaki, sapat nang makita upang maunawaan ang ibig sabihin nito. Sa paglipas ng panahon, ito ay naging higit pa sa isang relo. Ito ay naging simbolo ng katayuan, tiwala sa sarili, at sa ilan, isang paraan ng pagpapakita ng kapangyarihan. Ito ay pagtalakay sa ugnayan ng oras, image and authority, at kung bakit ang isang tatak ng relo ay patuloy na nakikita sa mga kamay ng karamihan sa pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Ang salitang Rolex ay agad na nagbubunsod ng imahe ng karangyaan, presisyon at tagumpay. Ngunit bago ito maging simbolo ng prestige, ito muna ay naging pangarap ng isang batang ulila mula sa Germany na si Hans Wilsdorf. Paano nagsimula ang isang pangarap na magtatakda ng pamantayan sa buong mundo ng relo? At paano nagpatuloy ang tatak na ito sa kabila ng paglipas ng mahigit isang siglo? Ipinanganak noong 1881 sa Kulmbach, Bavaria, si Hans Wilsdorf ay lumaki sa panahon ng mabilis na pagbabago sa Europe. Sa murang edad na 13, sabay naulila si Hans at ang kanyang dalawang kapatid. Iniwan sila ng kanilang mga magulang na may maliit na negosyo, ngunit sa halip na maglugmok, siya ay ipinadala sa isang boarding school sa Germany kung saan nagsimula ang kanyang disiplina sa pag-aaral at sa maayos na pamumuhay. Doon, natutunan niyang pahalagaan ng oras, kaayusan at pagiging eksakto, mga prinsipyong mangingibabaw sa buong karera niya bilang negosyante. Walang sino mang magulang niya naggabay sa kanya, kaya ang naging gabay niya ay disiplina at determinasyon. Sa loob ng paaralan, ipinakita ni Hans ang kakaibang talino sa mga wika at negosyo, dahilan upang madaling makapagtrabaho sa murang edad. Nang matapos ang kanyang pag-aaral, lumipat siya sa Switzerland kung saan siya naging empleyado sa isang kumpanyang gumagawa ng relo para sa ibang tatak. Sa panahong iyon, ang relo sa bulsa pa rin ang simbolo ng karangyaan at pagiging moderno. Ang mga wristwatch naman ay itinuturing lang na palamuti o alahas, lalo na para sa mga babae. Ngunit para kay Hans, ang relo sa pulso ay malinaw na mas praktikal at mas maginhawa. Isang simpleng idea, ngunit ito ang magbubukas ng daan sa paglikha ng pinakatanyag na relo sa kasaysayan ng mundo. Noong 1905, sa edad na 24, itinatag ni Hans Wilsdorf ang kumpanyang Wilsdorf & Davies sa London, kasama ang kanyang bayaw na si Alfred Davies. Layunin nila ang mag-distribute ng mga relo gawa sa Switzerland na kilala na noon sa kanilang kalidad. Ngunit para kay Wilsdorf, hindi sapat ang magbenta ng relo. Ang gusto niya ay magkaroon ng sariling pangalan at pagkakalinlang. 3 taon matapos nito, ipinarehistro niya ang pangalan na Rolex. Pumili siya ng maikling salita, madaling tandaan at madaling bigkasin sa anumang wika. Isang pangalan na simple sa tunog, ngunit malalim sa ambisyon. Ito ang simula ng paglalakbay ng Rolex tungo sa pagiging pinakamataas na pamantayan ng oras at prestige.
Noong 1910, isang Rolex ang nakatanggap ng unang Swiss Certificate of Chronometric Precision, ang unang gantimpalang ibinigay sa isang wristwatch. Ito ang patunay na kayang maging eksakto at maaasahan ang relo sa pulso, isang ideyang hindi pinaniniwalaan ng marami noong mga panahon na yun. 3 taon nang lumipas, muling kinilala ang Rolex sa Kew Observatory sa England. Dito nagsimula ang reputasyon ng Rolex bilang relo ng precision. Dahil sa mataas na buwis at kahirapan dulot ng unang digmaang pandaigdigan, inilipat ni Wilsdorf ang punong tanggapan ng Rolex sa Geneva, Switzerland. Isang strategic decision dahil sa Geneva, naroon ang puso ng industriya ng relo. Mula noon, unti-unting binuo ni Wilsdorf ang Rolex bilang isang kumpletong Swiss manufacturing company na kumokontrol sa bawat bahagi ng produksyon. Hindi lamang siya negosyante, siya ay isang perfectionist. Taong 1926, ipinakilala ng Rolex ang Oyster, ang unang waterproof at dustproof na wristwatch. Hindi ito slogan lamang. Pinatunayan nito ng isuot ng swimmer na si Mercedes Grizzi habang tumatawid sa English Channel. Pagkalipas ng higit 7 oras sa tubig, patuloy pa rin tumatakbo ang kanyang relo. Mula noon, naging simbolo ng tibay at pagtitiwala ang pangalang Rolex. Noong 1931, nilikha ng Rolex ang perpetual rotor, ang unang mekanismong otomatikong umiikot sa bawat galaw ng kamay. Dahil dito, hindi na kailangang paikutin ng relo araw-araw. Isang maliit na innovation ngunit napakalaki ng epekto. Mula sa ideya ng kaginhawahan, isinilang ang konsepto ng perpetual movement na siyang magiging puso ng bawat Rolex hanggang ngayon. Sa mga sumunod na dekada, ang Rolex ay naging simbolo hindi lamang ng oras kundi ng tagumpay. Ang mga modelo tulad ng Datejust noong 1945, Submariner noong 1954 at ng Day-Date noong 1956 ay nagsilbing marka ng katayuan at kredibilidad. Walang anak si Wilsdorf, ngunit bago siya pumanaw noong 1960, itinatag niya ang Hans Wilsdorf Foundation kung saan niya ipinasok ang lahat ng pagmamay-ari sa Rolex. Layunin nitong mapanatiling independent ang tatak at walang kontrol ng mga private corporation. Hanggang ngayon, ang foundation na ito ang nagmamay-ari ng Rolex. Ang kita ng kumpanya ay muling ibinabalik sa pananaliksik, kabutihang panlipunan at pag-unlad, isang uri ng negosyo na hindi umiikot sa kita lamang kundi sa prinsipyo. Sa kasalukuyan, ang Rolex ay isa sa pinakamakapangyarihang luxury brand sa buong mundo. Higit sa 400 patents ang naipasa. Libo-libong manggagawa ang bahagi ng bawat piraso ng kasaysayan na ginagawa nila araw-araw. Hindi na susukat ang halaga ng Rolex sa presyo o sa kilang ng materyales. Ang tunay na halaga nito ay nasa pananaw ni Hans Wilsdorf. Ang paniniwalang sa bawat ikot ng orasan, naroon ng disiplina, paggalang sa oras, at katapatan sa paggawa ng tama. Sa loob ng higit 1 siglo, napatunayan ng Rolex na hindi ito basta sumusunod sa takbo ng panahon. Ito ang nagiging pamantayan kung paano sinusukat ang pagiging totoo, maaasahan at mapagkakatiwalaan. Ayan mga kamarites, natapos na ang ating kasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani, kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin, at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian,
At ito ang kwentong barbero, chismis o totoo.